Kapani-paniwala ba talaga yung sinasabi ng mga 18 Marines, no? Na sila po ay taga-deliver ng mali-maletang pera sa mga politiko? Para sa akin mga kaibigan, noong una, hindi po ako naniwala. At ngayon naman, naniwala lang po ako dahil sa panggigipit ng gobyerno sa kanila. Ayaw nilang marinig ng taong bayan kung ano yung sasabihin nila, no? So, noong napansin ko na hanggang ngayon talagang ginagawa lahat-lahat ng gobyerno ang mga paraan, legal man yan o illegal, ay ginagawan talaga nila ng paraan para hindi lumabas yung 18 Marines. Tapos mga kaibigan, noong nagsalita si Attorney Baligod, yung kanilang abogado, na meron pang mga lalabas, no, na 14 at meron pang 7, no, sa tingin ng nakararaming tao mga kaibigan ay talagang nabahala yung Malacanang, no? At sa tingin rin ng karamihan mga kaibigan ay inutusan ng Malacanang yung bagong majority di umano, no, na pinamumunuan ni Senator Gatchalian, no? Inutusan ang Senado na gawin lahat, no, di umano para hindi lumabas yung mga karagdagan pang lalabas doon sa Blue Ribbon Committee na pamumunuan ni Senator Cayetano, Senator Pia Cayetano, no? So yung mga kaganapan lang yun mga kaibigan ang para bang nagkumbinsi sa akin na totoo, no? Kaya ngayon naniniwala ako sa kanila, no? Kasi kung totoosin mga kaibigan, kung hindi totoo yung mga sinasabi nila, no, bakit walang inilalabas na mga ebidensya yung mga inaakusahan, no, doon sa kanilang mga affidavit na pasinungalingan, or para sabing hindi totoo yung sinasabi nila para matapos na, no? Kasi para sa akin, kung halimbawa ako ay inakusahan na ako ay may parte sa flood control scandal na yan, no, na ako ay diniliveran ng 10 maleta, no, at alam ko na walang katotohanan yan at mapapatunayan ko rin na walang katotohanan yan, no. Kung ako ang isang senador na ganon, ay inilabas ko na yan, na matagal nang inilabas ko. Halimbawa, sabihin ko, paano nangyari yan? Nasa Amerika ako noong mga time na sinasabi nila yan, no? Hindi naman po pwede. Tapos yung address ko na pinag-deliveran daw nila ay address naman ng ano yun, ng isang congressman. Hindi ko naman bahay yun, no? Tapos paano nilang nasabing nakita ako doon na may bit-bit na bag or maleta, no, na kanilang i-deliver sa mga oras na yon, ay wala naman ako doon at wala naman akong tauhan, wala naman akong mga bodyguard, no? Tapos kung may mga sabihin pa nila, kung sasabihin ng mga 18 Marines na halimbawa nagkamali sila ng date, no, o sige sabihin niyo yung date. Tapos nagsabi na naman ng date na ganitong oras daw, nag-deliver sila daw sa aking bahay, no? Tapos ako naman, kung may ebidensya ako, paano wala naman akong mga tauhan? Bakit niya sasabihin
yung nag-receive ng pera ay tauhan ko. At saka isa pa, nasa ospital naman ako doon, hindi ko marireceive yun. No? Ipakita mo yung resibo na nasa ospital ka, or ipakita mo yung resibo na nasa ibang bansa ka. Ipakita mo yung resibo na wala kang mga tauhan. Halimbawa, na nagngangalang ganito, or wala kang tauhan or bodyguard na nagngangalang ganito ganyan. No? 'Di ba? Ganun sana eh. Para matapos na. No? Kasi habang pinakahaba yan, na walang mga ebidensya yung mga akusado na ilalabas, ay habang humahaba yan, maniniwala at darami ang maniniwala sa mga sinasabi ng mga resource person doon sa Blue Ribbon Committee. Di ba? So, ibig sabihin, baka nga, totoo. Kasi ako naniwala na ako eh. Di ba? So, hanggang nun lang muna tayo mga kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat.